Isang puting belo ang nakatakip sa mukha ni Amara, ngunit mas madilim pa sa gabi ang katotohanang natuklasan niya. Hindi kita minahal, Amara. Kailangan lang namin ang pera mo. Ang boses ni Rafael na dati musika, ngayoy lason na sa kanyang pandinig. Sa harap ng altar, imbes na I do, isang lihim na pagpapasabog ang magaganap. Babagsak ang mga ilustre. Kaya mo bang harapin ang katotohanan sa likod ng perpektong kasal? Huwag kang tanga, Rafael. Siguraduhin mong pipirmahan ng babaeng yan ang lahat ng dokumento bago pa man matapos ang honeymoon ninyo. Hindi tayo pwedeng magkamali. Isang pirma lang niya at sa atin na ang lahat ng lupain at natitirang pera ng mga Villanueva. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, napatigil si Amara. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang nakakapit sa basket ng mainit pang bibingka ay biglang nang inig. Ang amoy ng sunog na dahon ng saging at tamis ng kakanin na pinagpuyatan niyang ihanda para sa kanyang biyenan ay tila naging mapait na usok sa kanyang lalamunan. Nais ni Amara na isiping, nagkakamali lang siya ng rinig. Siguro ay pagod lang siya sa pag-aayos ng mga huling detalye para sa kasal nila bukas. Ngunit ang sumunod na boses ay nagpaguho sa mundong binuo niya sa loob ng 3 taon. Alam ko, Ma, you don't have to remind me every hour. Konting tiis na lang. Pakakasal lang naman ako. Hindi ko naman sinabing mamahalin ko siya habang buhay. Nakakapagod na ngang magpanggap na excited ako sa bawat pagpili niya ng bulaklak at kurtina para sa bahay. Just a few more days and we'll get what we want. Pagkatapos nito, pwede na tayong mamuhay ng marangya nang wala nang iniintinding utang. Ang tawa ni Rafael. Ang tawang dati ay nagpapakalma sa puso ni Amara tuwing gabi, ay tunog ng isang demonyong nanunuya. Ang mga daliri ni Amara na kanina lang ay haplos ng pagmamahal ang dala, ngayoy tila naging yelo sa lamig. Ang init ng bibingka sa loob ng basket ay hindi sapat upang painitin ang dugong, tila tumigil sa pagdaloy sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan, dinala ni Amara ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Doon, sa ilalim ng kanyang suot na blusa, nararamdaman niya ang bawat tibok ng kanyang puso na tila unti-unting nadudurog, nagiging pinungbuhangin na tinatangay ng hangin. Wala siyang mailabas na tinig. Ang kanyang lalamunan ay barado ng isang malaking bara ng sakit na hindi maipaliwanag. Naalab niya ang bawat I love you ni Rafael. Naalala niya kung paano siya nito niyakap noong ilibing ang kanyang ama. Kung paano nito ipinangako na siya na ang magiging bagong pamilya nito. Lahat pala iyon ay bahagi lamang ng isang dula, isang script na isinulat ng kasakiman at itinanghal ng isang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao. Napatingin si Amara sa kanyang daliri, kung saan nagniningning ang engagement ring na ibinigay ni Rafael. Ang brilyanteng iyon na dati ay simbolo ng pag-asa, ngayoy tila isang kadena na sumasakal sa kanyang kalayaan. Ang bawat kislap nito ay tila nanunukso sa kanyang katangahan. Sa loob ng silid, narinig pa niya ang halahak ni Bianca, ang bunsong kapatid ni Rafael. Finally, Ma! Makakabili na ako ng kotseng gusto ko. Bagay naman kay Amara ang maging katulto natin sa mansyon. Mukha naman siyang sanay sa hirap. Hindi na namalaya ni Amara na ang isang luha ay pumatak na sa dahon ng saging na takip ng kanyang daladalang basket. Ngunit sa halip na humagulgol, may isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang pag-iisip. Isang lamig na hindi niya kailanman naramdaman. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri, kahit nangangatog, ay matapang na pinindot ang record. Tumayo siya roon, estatwa sa gitna ng karimlan ng pasilyo, habang ang bawat salita ng pagtataksil ay selyado na sa loob ng kanyang gadget. Ang bawat tawa ng mga ilustre ay naging pako na nagbabaon sa kabaong ng kanyang pag-ibig para kay Rafael. Nang matapos ang usapan sa loob,
Dahan-dahang umatras si Amara. Bawat hakbang palayo ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makagawa ng anumang tunog ang kanyang mga tsinelas sa sahig. Paglabas niya ng gate ng mansyon, sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin ng gabi. Ang langit ay puno ng bituin, tila walang pakialam sa trahedyang nagaganap sa ibaba. Tumingin si Amara sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang simbahan na dapat ay pagbarausan ng kanyang pinapang-arap na kasal bukas ng umaga. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang hinahaplos ang recording sa kanyang kamay. Sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na naghahanap ng kasagutan. Hanggang saan ang hangganan ng utang na loob? Kung ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa mo. Ang bawat sulok ng munting bahay ni Amara ay puno ng mga pangarap na ngayoy tila naging mga multo. Ang mga puting dekorasyon, ang mga regalong nakabalot ng maayos, at ang mga bulaklak na nagsisimula ng malanta sa florera, lahat ng ito ay saksi sa isang kasinungalingang itinuring niyang katotohanan. Pagpasok niya sa pintuan, hindi ang lamig ng gabi ang nagpanghinginig sa kanya, kundi ang bigat ng katahimikan sa loob ng tahanang binuo niya sa pag-asang magiging pugad ito ng pagmamahal. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanyang silid. Doon, sa ibabaw ng kanyang kama, ay nakatupi ng maayos ang isang lumang shawl. Ito ang huling alaala ng kanyang ina. Hinawakan ni Amara ang tela. Naramdaman ang kagaspangan nito sa kanyang mga daliri. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa luma at kupas na tela. At doon, sa gitna ng amoy ng tuyong lavender at kalumaan, ay tila namanhid ang kanyang buong pagkatao. Ang bawat hibla ng shawl ay tila yakap ng kanyang ina. Isang yakap na nagpapaalala sa kanya na sa mundong ito, siya na lang ang natitira. Ang tunog ng kanyang sariling paghinga ay naging isang malalim at mabilis na serye ng mga himingang humihingi ng hangin. Sa bawat patak ng luha na sumisipsip sa tela ng shawl, tila muling bumabalik ang isang alaala na ngayoy nagiging lason sa kanyang isipan. Tila bumalik ang kanyang gunita 2 taon na ang nakalilipas sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa sementeryo. Nakaluhod si Amara sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, basang-basa ang mukha sa luha. Sa tabi niya, naroon si Rafael. Hinawakan nito ang kanyang balikat at nangako sa harap ng mga patay. Amara, huwag kang mag-alala. Pangako ko sa harap ng iyong ama at ina, hinding-hindi kita pababayaan. Ako ang magsisilbing father mo, ang magtatanggol sa iyo sa lahat ng bagyo. Hindi mo na kailangang mag-isa kailanman. Ang mga salitang iyon noon ay tila isang angkla na sumagip sa kanya mula sa pagkakalulon sa pighati. Ngunit ngayon, ang bawat kataga ay tila mga pira-pirasong bubog na bumaon sa kanyang puso. Naisip ni Amara, paano nagagawang bigkasin ng isang tao ang mga ganitong kasagradong pangako habang ang tanging nasa isip ay kung magkano ang makukuha niyang pera pagkatapos ng lahat. Ang bawat haplos ni Rafael noon ay hindi pala pag-ibig, kundi pag-estima sa isang ari-arian na malapit na niyang maangkin. Nabalik lamang ang diwa ni Amara nang marinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Rafael. Matulog ka na, my queen? Bukas, sa harap ng Diyos. Magiging akin ka na habang buhay. I love you more than anything. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng pait mula sa kanyang sikmura hanggang sa kanyang lalamunan. Ang salitang I love you mula kay Rafael ay tila isang insulto sa bawat sakripisyong ginawa ni Amara para sa lalaking ito. Naalala niya kung paano niya ibinenta ang maliit na negosyo ng kanyang ama upang matulungan si Rafael sa kanyang mga kunyari ay emergency investments. Naalala niya kung paano niya timiis ang bawat panlalait ni Doña Celestina dahil lamang sa paniniwalang mahal siya ng anak nito. Tumingin si Amara sa salamin.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng ningning ng pag-asa, ay ngayoy malalim, madilim, at puno ng isang desisyong hindi na mababali. Hinawakan niya ang recording device sa loob ng kanyang bag. Ito ang kanyang magiging sandata. Ito ang magiging boses ng katotohanan na dudurog sa bawat kasinungalingan ng pamilya Ilustre. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang likuran. Paano kung bukas, sa gitna ng maraming tao, ay mawalan siya ng lakas ng loob? Paano kung ang utang na loob na itinanim sa kanya ng mga Ilustre ay mas maging matimbang kaysa sa katarungang nararapat sa kanya? Inilabas niya ang isang lumang kahon mula sa ilalim ng kama. Doon nakatago ang mga dokumento ng kanyang pamilya, ang mga titulo ng lupa at ang mga huling testamento ng kanyang mga magulang. Habang binubuklat ang mga papel, isang pirasong papel na may sulat kamay ng kanyang ama ang nahulog. Isang maikling paalala para sa kanyang kaarawan noon. Amara, ang tunay na kayamanan ay hindi ang lupang ating tinatamnan, kundi ang danggal na ating pinoprotektahan. Isang malakas na hangin ang pumasok mula sa bintana na naging dahilan ng paglipad ng kurtina at ang marahas na paggalaw ng mga bulaklak sa florera. Ang lamig ay tumagos sa kanyang balat, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanginig. Tiningnan ni Amara ang orasan. 5 oras na lang bago ang nakatakdang oras ng kanyang kasal. Habang ang buong bayan ay natutulog, ang huling tunay na Villanueva ay gising, naghahanda para sa isang giyerang walang dugong dadanak, ngunit sisira sa lahat ng bagay na binuo ng kasakiman. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Amara ang isang mahinang paggatok sa kanyang pintuan. Isang kumatok na tila ba ayaw magpagising, ngunit may dalang bigat na hindi niya inaasahan sa ganitong oras ng gabi. Pirma mo na lang ang kulang, Amara. Huwag mo nang pairalin ang pagdududa kung gusto mong maging karapat-dapat sa pangalan ng mga Ilustre. Ang boses ni Doña Celestina ay pumasok sa silid bago pa man ang kanyang anino. Nakatayo siya sa may pintuan, suot ang kanyang mamahaling sutla na tila ba siya ang bida sa kasalang magaganap sa loob ng ilang oras. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang rosaryo. Ang mga butil nito ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Isang banal na simbolo na hawak ng isang kamay na puno ng kasakiman. Dahan-dahang tumayo si Amara mula sa hapagkainan kung saan niya itinatago ang liham ng kanyang ama sa ilalim ng florera. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang paghinga, kahit na ang bawat hibla ng kanyang laman ay tila gustong sumigaw sa pandidiri. Lumapit siya sa matanda at ayon sa kinagistang tradisyon ay kinuha ang kamay nito upang magmano. Ang balat ni Doña Celestina ay malamig, tila balat ng isang ahas na nagbibihis ng bagong anyo upang makapanlin lang muli. Mama, hindi ko po akalain na bibisita kayo ng ganito kaaga. Ang mahinang tugon ni Amara. Ang kanyang tinig ay kontrolado, ngunit sa loob niya, ang bawat salitang mama ay tila lason na dumadaloy sa kanyang dila. Inilapag ng matanda ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang mismong lamesa kung saan dati ay masayang naghahapunan ang pamilya Villanueva. Ang tiwala ay hindi hinihingi, Amara. Ito ay pinapatunayan. Sinabi sa akin ni Rafael na medyo nag-aalinlangan ka pa raw sa paglilipat ng titulo ng mga lupain sa kanya. Anak, ginagawa ko ito para sa inyong dalawa. Ang mga Ilustre ay may pangalang dapat pangalagaan at ang mga lupang yan ay mas mapoprotektahan kung nasa ilalim ng aming pamamahala. Tinitigan ni Amara ang folder. Doon sa loob ay nakapaloob ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Ang mga bukirin sa Cebu na dinilig ng pawis at dugo ng kanyang ama. Ngayon, nais itong lamunin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Naramdaman ni Amara ang matinding pang-inginig ng kanyang mga daliri sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang lalamunan ay tila sinasakal ng isang hindi nakikitang kamay habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang marahas na tambol ng galit na kailangang supilin. Akala ko po ay pagkatapos na ng kasal natin ito pag-uusapan. Sabi ni Amara
habang pinagmamasdan ang bawat galaw ng matanda. Ngumiti si Doña Celestina, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang pisngi ni Amara, isang haplos na tila ba isang pagtatangka na batiin ang isang biktima bago ito isakripisyo. Bakit kailan pa maghihintay kung pwede namang gawin na yon? Isipin mo na lang ito bilang isang regalo mo sa amin. Bilang pasasalamat sa pagtanggap namin sa'yo sa kabila ng pagiging ulila mo. Utang na loob mo sa amin ang pagkakaroon ng marangal na pamilya, Amara. Ang salitang utang na loob ay tumama kay Amara na parang isang sampal. Naalala niya ang boses ni Rafael kagabi, ang halahak nito habang tinatawag siyang investment. Ang bawat magandang salita ng matanda ay tila isang sapot ng gagamba na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa folder, habang ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay. Kinuha ni Amara ang bulpen. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila ba hawak niya ang isang sandata na maaring pumatay sa kanyang sariling dangal. Naramdaman niya ang titig ni Doña Celestina na tila isang buwayang naghihintay sa kanyang biktima na mahulog sa patibong. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging bingi. Tila pati ang mga dingding ay naghihintay sa kanyang susunod na galaw. Dahan-dahang idiniin ni Amara ang dulo ng bulpen sa papel. Ngunit bago pa man niya maisulat ang unang titik ng kanyang pangalan, isang malakas na tunog ng sirena mula sa malayo ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Bahagyang nagulat ang matanda at sa pagkakataong yon, mabilis na isinara ni Amara ang folder. Mama, may nakalimutan po pala akong pirmahan sa kabilang dokumento. Iiwan ko muna ito sa inyo. Kukuha lang ako ng tubig. Ang paalam ni Amara habang mabilis na tumayo. Habang naglalakad patungo sa kusina, naramdaman ni Amara ang lamig ng pawis sa kanyang likuran. Ang kanyang mga binti ay tila malambot na jello. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab. Sa ilalim ng lababo, nakatago ang isa pang folder. Ang folder na naglalaman ng mga tunay na utang ng pamilya Ilustre na ibinigay sa kanya ni Nanay Rosa. Tumigil si Amara sa harap ng gripo, hinayaang dumaloy ang tubig sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa bintana ng kusina. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang Amara nga madaling linlangin. Kung ang utang na loob ay binabayaran ng katotohanan, gaano kaya kalaking kahihiyan ang kayang bayaran ng pamilya Ilustre bukas? Bumalik siya sa sala. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakita niyang may hawak na ibang papel si Doña Celestina. Isang lumang litrato na nahulog mula sa folder. Ito ay ang litrato ni Rafael na may kasamang ibang babae. Isang lihim na hindi dapat nalaman ni Amara sa ganitong paraan. Napatigil ang mundo ni Amara habang nakikita ang gulat at takot sa mga mata ng matanda. Anong tinitingin-tingin mo rito? Aksidente lang na nasama ang basurang yan sa mga papeles? Ang boses ni Doña Celestina ay bumanat sa katahimikan, puno ng tensyon at biglang pagkapahiya. Mabilis niyang hinablot ang litrato mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagmamadaling itago ang ebidensya ng kataksilan ng kanyang anak. Ngunit huli na. Nakita na ni Amara ang bawat detalye. Ang masayang ngiti ni Rafael habang nakaakbay sa isang babaeng hindi niya kilala, ang pamilyar na background ng isang hotel sa Paris. Noong panahong sinabi ni Rafael na nasa isang business seminar siya. Tumingin si Amara sa kanyang biyenan at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang malalim na pagkadire. Ang bawat salita ng pagpapala at moralidad na lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga uod na gumagapang sa isang magandang bulaklak. Nanatiling tahimik si Amara. Ang kanyang mga mata ay naging salamin ng isang pusong, unti-unti nang nagiging bato. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Amara. Pinsan lang yan ni Rafael sa malayo. Alam mo namang masiyahin ang anak ko. Dagdag ni Celestina, habang pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na anyo. Pirmihan mo na ang folder na ito. May kailangan pa akong asikasuhin sa simbahan. Hindi kumibo si Amara.
Hinayaan niyang lumipas ang ilang segundo ng nakabibinging katahimikan hanggang sa mairita ang matanda at mabilis na lumabas ng bahay, dala ang folder at ang nakakaalarmang litrato. Nang marinig ni Amara ang tunog ng papalayong sasakyan, doon lamang siya nakahinga ng malalim. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naging malapot at mahirap lunukin. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa likod ng bahay kung saan ang mga halaman ng kanyang ina ay tila naghihintay sa kanyang pagdating. Doon, sa ilalim ng puno ng mangga, ay may isang matandang babaeng nakatayo. Suot nito ang isang kupas na duster at ang kanyang mukha ay parang isang mapa ng napakaraming hirap at karanasan. Siya si Nanay Rosa. Ang tanging taong nakakaalam ng tunay na kulay ng mga ilustre. Amara, anak! Ang tawag ni Nanay Rosa. Ang boses nito ay parang isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Lumapit ang matanda at hinawakan ang mga kamay ni Amara. Nakita ko ang pag-alis ng mapagmataas na babaeng yun. Alam kong pinipilit ka na naman niya. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng lahat ng emosyong pilit niyang itinago kanina. Isinandal niya ang kanyang noo sa balikat ni Nanay Rosa at doon, naramdaman niya ang tibay ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang bawat haplos ni Rosa sa kanyang likod ay tila nagbubura sa bawat haplos ng panlilinlang ni Celestina. Nay, bakit po nila kailangang gawin ito? Akala ko po ay mahal nila ako. Bulong ni Amara. Ang kanyang tinig ay basag sa pagtitimpi. Bumitaw si Nanay Rosa at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Amara. Inilabas niya ang isang nakatuping papel mula sa kanyang bulsa, isang dokumentong may mga selyo ng bangko at mga pulang marka ng babala. Hindi pag-ibig ang hanap nila, anak. Kaligtasan. Ang pamilya Ilustre ay tila isang malaking barkong lulubog na. Ang kanilang mga negosyo ay baon sa utang at ang mansyong tinitirhan nila ay nakasanla na rin. Ikaw, Amara, ikaw ang nagsisilbing salbabida nila. Binasa ni Amara ang mga numero sa papel. Ang halaga ng utang ay napakalaki, sapat upang ubusin ang lahat ng mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang. Naramdaman niya ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang pala siya investment. Siya ang pambayad sa mga kasalanan at luho ng pamilyang iyon. Ngunit may mas malalim pa rito, Amara. Ang babala ni Nanay Rosa. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso. Hindi aksidente ang pagbagsak ng negosyo ng tatay mo noon. May mga taong sadyang nagpaikot sa kanya upang mapilitan siyang humiram ng pera sa mga ilustre. Ang utang na loob na sinasabi nila sa'yo, isang malaking kasinungalingan na binuo nila bago ka pa man nila nakilala. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila mga kidlat na tumatama sa isipan ni Amara. Ang kanyang ama, ang lalaking pinaka-iniidolo niya, ay naging biktima ng mga buwayang ito. Ang bawat tulong na ibinigay ni Rafael sa kanya noon ay bahagi lamang ng isang plano upang masiguradong hindi siya makakawala sa kanilang mga kuko. Tumingin si Amara sa langit na unti-unti nang nagliliwanag. Ang umaga ng kanyang kasal ay narito na. Ngunit sa halip na puting bulaklak, tila mga tinik ang nakikita niya sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat kaba ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nay, anong kailangan kong gawin? Tanong ni Amara. Hinawakan ni Nanay Rosa ang isang maliit na susi na nakasabit sa kanyang leeg. Pumunta ka sa lumang opisina ng tatay mo sa Cebu. May isang itim na vault doon na hindi kailanman nabuksan ng mga ilustre. Nandoon ang huling alas ng iyong pamilya. Pero kailangan mong magmadali bago ka pa nila dalhin sa harap ng altar. Isang mabilis na yapak ang narinig ni Amara mula sa loob ng bahay. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. May pumasok sa kanyang bahay nang walang paalam. Hindi ito ang mabigat na hakbang ni Doña Celestina, kundi ang pamilyar at mapanlinlang na yabag ni Rafael.
Natigilan si Amara habang nakikita ang anino ni Rafael na papalapit sa pintuan ng kusina. Isang matalim na tanong ang sumadi sa kanyang isipan. Alam na ba ni Rafael na narito si Nanay Rosa? Amara, mahal ko? Bakit ang aga mong gising? At bakit parang nakakita ka ng multo? Ang boses ni Rafael ay malambing, puno ng wad na pag-aalala na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Amara. Pumasok siya sa kusina, dala ang isang bungkos ng mga sariwang puting rosas. Ang mga bulaklak na sumisimbolo raw sa kanilang wagas na pag-ibig. Ang bango ng mga bulaklak ay humalo sa amoy ng kape. Ngunit para kay Amara, ito ay amoy ng isang lamay. Isang lamay para sa kanyang tiwala na tuluyan ng namatay. Mabilis na nagtago si Nanay Rosa sa likod ng malaking cabinet sa labas. Sapat lamang upang hindi makita ng lalaking pumasok. Napahawak si Amara sa gilid ng lababo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy habang pilit nang iginigiit sa sarili na huwag manginig. Humarap siya kay Rafael. Isang pilit na ngiti ang iginuhit niya sa kanyang mga labi, isang maskara na mas matibay pa sa anumang semento. Rafael, nagulat lang ako. Hindi ko akalain na susunduin mo ako ng ganito kaaga. Ang tugon ni Amara. Ang bawat salita ay tila isang malaking bato na kailangan niyang iluwal mula sa kanyang lalamunan. Lumapit si Rafael at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang init ng palad nito ay tila naging baga na pumapaso sa balat ni Amara. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha, sapat upang maramdaman ni Amara ang bango ng mamahaling pabango nito at ang dulo ng ilong nito sa kanyang pisingi. Isang halik ang ibinigay nito sa kanyang noo. Isang kilos na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad. Ngunit nayo'y nagbibigay lamang ng matinding pagnanais na sumigaw at itulak ito palayo. Gusto lang kitang makita bago tayo humarap sa altar. Kinakabahan kasi ako. Baka panaginip lang ang lahat ng ito. Baka pagising ko, wala ka na sa piling ko. Bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila musika ng isang manunubos. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Napakagaling na aktor. Kung hindi niya narinig ang usapan nito at ng kanyang ina kagabi, siguradong maniniwala na naman siya. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael ay tila isang matalas na karayom na isa-isang itinatatusok sa kanyang puso. Hindi ako mawawala, Rafael. Hanggang sa dulo, makukuha mo ang nararapat para sa iyo. Sabi ni Amara. Ang kanyang boses ay may nakatagong talim na hindi napansin ng lalaki. Inakbayan siya ni Rafael at iginiya patungo sa hapagkainan. Uminom tayo ng kape, mahal ko. Pagkatapos nito, kailangan mo nang mag-ayos. Sabi ni Mama, medyo naging emosyonal ka raw kanina tungkol sa mga dokumento. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ang pagsasama natin. Habang nakaupo sila, pinagmamasdan ni Amara ang lalaking pinili niyang mahalin ng higit sa kanyang sarili. Ang bawat kilos ni Rafael, ang pag-ihip nito sa kape, ang pag-aayos ng buhok, ang matatamis na tingin, lahat ay bahagi ng isang malaking investment plan. Sa bawat tawa nito, naririnig ni Amara ang tunog ng pagbagsak ng barya sa bulsa ng mga ilustre. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mabigat. Tila ba ang bawat segundo ay isang pasakit na kailangang tiisin ni Amara bago ang malaking pagsabog sa simbahan. Naramdaman niya ang matinding paghabdi ng kanyang mga mata, ngunit pinigil niya ang bawat luha. Hindi na siya iiyak. Para sa isang lalaking, ang turing sa kanya ay pambayad utang lamang. Biglang tumunog ang cellphone ni Rafael sa ibabaw ng lamesa. Nakita ni Amara ang pangalan sa screen. Attorney Gomez? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Rafael. Mabilis nitong kinuha ang telepono at tumayo, lumayo ng kaunti kay Amara. Sandali lang, mahal ko. Business call lang. Kailangang ayusin bago ang kasal. Pinakinggan ni Amara ang bawat mahinang bulong ni Rafael sa kabilang linya. Ano?
Sigurado ka ba? Hindi pwedeng ngayon. Oo, nandito ako sa kanya. Gagawin ko ang lahat para mapapirma siya mamaya sa reception. Huwag kang mag-alala. Hawak ko siya sa leeg. Ang bawat salita ay tila isang sampal na nagpabalik kay Amara sa malupit na realidad. Hawak sa leeg. Doon niya napatunayan na wala talagang puwang ang pag-ibig sa planong ito. Ang bawat halik at yakap ay para lamang masiguradong hindi siya makakawala. Nang bumalik si Rafael sa lamesa, muli itong ngumiti ng napakatamis. Tila ba walang nangyaring masama? Kailangan ko nang umalis, Amara. Marami pang kailangang ihanda sa simbahan. Magkita tayo sa altar, okay? I love you. Hinalikan muli ni Rafael ang kamay ni Amara bago mabilis na lumabas ng bahay. Naiwan si Amara na nakatitig sa kanyang mga rosas. Ang mga puting talulot nito ay tila naging kulay abo sa kanyang paningin. Lumabas si Nanay Rosa mula sa pinagtataguan at hinawakan ang balikat ni Amara. Anak, narinig mo ba yun? Wala silang balak na palampasin ang araw na ito nang hindi nakukuha ang gusto nila. Tumingin si Amara kay Nanay Rosa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng lakas. Hindi nila makukuha ang kahit anong gusto nila, Nay. Dahil bago pa man tayo makarating sa altar, sisiguraduhin kong sila ang mawawalan ng lahat. Kinuha ni Amara ang isang rosas mula sa bungkos at isa-isa itong binunutan ng mga talulot. Hinaya ang mahulog ang mga ito sa sahig na tila mga pira-pirasong alaala na wala ng halaga. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang estranggero ang kumatok sa kanyang bukas na pinto. Isang lalaking nakasuot ng itim na Amerikana, may hawak na isang sobreng may selyo ng korte. Magandang umaga po. Kayo po ba si Amara Villanueva? May kailangan po kayong malaman tungkol sa kasalang magaganap na yung umaga. Miss Villanueva, huwag kayong mabibigla. Ngunit ang dokumentong ito ay nagsasabing ang bahay na tinitirhan ninyo ay hindi na sa inyo. Nailipat na ang pagmamay-ari nito sa pamilya ilustre 2 linggo na ang nakalilipas. Ang mga salita ng lalaki ay tila isang malakas na hampas ng alon na nagpabagsak kay Amara sa kanyang kinatatayuan. Napahawak siya sa sandalan ng upuan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa lumang kahoy hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Tiningnan niya ang puting rosas na iniwan ni Rafael sa lamesa, ang mga bulaklak na sumisimbolo raw ng bagong simula. Ngunit ngayoy, tila mga korona ng tinik na nagtatawanan sa kanyang kamangmangan. Kinuha ni Amara ang sobre nang may nanginginig na kamay. Ang bawat pagaspas ng papel habang binubuklat niya ito ay tila tunog ng isang pusong unti-unting nadudurog. Doon, sa ibaba ng dokumento, nakita niya ang isang pirma. Ang kanyang sariling pirma. Ngunit alam niyang hindi siya pumirma sa anumang kasulatan. Isang perpektong panggagaya. Isang masining na panloloko na malamang ay binuo sa loob ng madidilim na silid ng mansyon ng mga ilustre. Peke ito! Bulong ni Amara. Ang kanyang tinig ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Hindi ko ito pipirmahan kailanman. Mahalaga sa akin ang bahay na ito. Ito na lang ang natitira sa mga magulang ko. Tumingin ang lalaking naka-Amerikana sa kanya ng may halong habag. Miss Villanueva, ako si Attorney Arnaldo. Dati akong kasamahan ng iyong ama. Hindi ako narito para lamang magsilbi ng papel. Narito ako para balaan ka. Ang pirma mo ay maaaring peke. Ngunit sa mata ng batas sa ngayon, epektibo ito. Ginamit nila ang impluwensya ni Doña Celestina para mapabilis ang proseso. Naramdaman ni Amara ang pang-ikot ng paligid. Ang bango ng kape na kanina lang ay nagbibigay ng ginhawa, ngayoy tila naging malapot na usok na sumasakal sa kanya. Napaupo siya. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat pag-aalaga sa pamilyang iyon, ay nauwi sa isang sistematikong pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Bakit kailangang umabot sa ganito? Tanong ni Amara sa hangin.
Bakit kailangan nilang kunin pati ang bubong sa ibabaw ng ulo ko bago pa man kami makarating sa simbahan? Lumapit si Nanay Rosa at hinawakan ang kanyang balikat. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang huling depensa laban sa panlalamig ng mundo. Dahil wala silang puso, Amara. Ang tingin nila sa iyo ay hindi tao, kundi isang paraan para makabangon sila sa putikan. Akala nila ay wala kang kalaban-laban dahil mag-isa ka na lang. Tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbabago. Ang lambot ng isang mapagmahal na babae ay pinalitan ng talim ng isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal. Inayos niya ang kanyang tayo, pinunasan ang luha sa kanyang pisngi, at hinarap ang abogado. Attorney Arnaldo, may magagawa pa ba tayo? May paraan pa ba para mabawi ko ang lahat? Tumango ang abogado. Mayroon, Amara. Ngunit kailangan natin ng ebidensya ng kanilang panlilinlang. Ang sinasabi ni Rosa tungkol sa vault sa Cebu, iyon ang susi. Ngunit ngayong umaga ang kasal mo. Kapag nag-idu ka sa harap ng altar, mas lalong magiging mahirap na bawiin ang mga ari-arian mo. Dahil magiging conjugal property na ang lahat. Tumingin si Amara sa kanyang wedding gown na nakasabit sa kanto ng silid. Ang puting tela nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Tila ba nang aakit sa kanya na ituloy ang dula. Isang mapait na plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang planong hindi lamang magliligtas sa kanyang bahay, kundi wawasak sa reputasyon ng mga ilustre sa harap ng buong lipunan. Hindi ako aalis, Attorney Arnaldo, sabi ni Amara. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng asero. Itutuloy ko ang pagpunta sa simbahan. Isusuot ko ang gown na yan. Ngunit hindi ako lalakad patungo sa isang bagong buhay kasama si Rafael. Lalakad ako patungo sa kanilang katapusan. Naramdaman ni Amara ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito ang kaba ng isang bride, kundi ang adrenaline ng isang sundalo na sasabak sa giyera. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang voice recording na ginawa niya kagabi. Ito ang unang bala. Ang dokumento mula kay Attorney Arnaldo ang pangalawa. At ang katotohanang nasa Cebu, ang huling alas. Habang nagsisimulang tumunog ang mga kampana ng simbahan mula sa malayo, ang bawat tunog nito ay tila isang babala para sa mga ilustre. Ang langit ay maliwanag, ngunit sa puso ni Amara, isang madilim na bagyo ang nakahandang kumawala. Ngunit bago siya makakilos para mag-ayos, isang marahas na kalabog ang narinig sa labas ng bahay. Isang itim na sasakyan ang pumarada ng mabilis at lumabas mula rito ang tatlong lalaking nakauniporme ng security agency ng mga ilustre. Miss Villanueva, pinapasundo na po kayo ni Doña Celestina. Hindi na raw po kayo pwedeng mag-isa rito. Sa mansyon na po kayo mag-aayos para masiguro naming hindi kayo mahuhuli sa kasal. Nagkatinginan si Amara at si Attorney Arnaldo. Alam ni Amara ang ibig sabihin nito. Hindi ito sundo. Ito ay isang pag-aresto sa ilalim ng anyo ng isang kasal. Huwag kayong mag-alala, sasama ako. Ayaw nating paghintayin ng mga bisita, hindi ba? Ang boses ni Amara ay kasing linaw ng kristal. Ngunit kasing lamig ng hanging bumabalot sa tuktok ng bundok. Tumingin siya kay Attorney Arnaldo at Nanay Rosa nang may isang mabilis ngunit makahulugang sulyap. Isang tahimik na pangako na hindi siya magpapatalo. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang wedding gown. Ang puting tela ay tila isang mabigat na balute na kailangan niyang pasanin para sa huling laban. Pagpasok niya sa itim na sasakyan ng mga ilustre, naramdaman ni Amara ang pag-ipit ng pinto. Isang tunog ng pagsara na tila bahudyat ng kanyang pansamantalang pagkakulong. Sa loob ng sasakyan, ang amoy ng bagong leather at mamahaling pabango ay tila sumasakal sa kanya. Nakatingin lamang siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga pamilya na kalsada ng kanyang kabataan na tila ba ngayoy nagiging banyaga sa kanyang paningin. Pagdating sa mansyon ng mga ilustre, sinalubong siya ng isang hukbo ng mga makeup artist at stylist. Si Doña Celestina ay nandoon,
nakatayo sa gitna ng sala na tila isang reyna na naghihintay sa kanyang alipin. Ang bawat utos nito ay tila hagupit ng latigo, pinapabilis ang bawat galaw ng mga tao sa paligid. Ayusin ninyo ang kanyang mukha. Siguraduhin ninyo mukha siyang masaya. Hindi dapat mahalata ang puyat sa kanyang mga mata. Ang maautoridad na utos ng matanda. Lumapit siya kay Amara at hinawakan ang baba nito. Pilit na itiningala ang mukha ng dalaga. Mumiti ka, Amara. Ito ang araw na pangarap ng lahat ng babae. Huwag mong sirain ang image ng pamilya namin. Opo, Mama. Gagawin ko po ang lahat para sa pamilya ninyo. Tugon ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba galing sa isang hinog na prutas, ngunit ang loob ay puno ng uod. Sa loob ng silid kung saan siya inayusan, bawat dampi ng brush sa kanyang balat ay tila ba sinusubukang itago ang lamat sa kanyang kaluluwa. Ngunit sa ilalim ng makapal na foundation at matingkad na lipstick, ang isipan ni Amara ay abala sa pakikipag-ugnayan sa kanyang lihim na kakampi. Sa isang pagkakataon na nakalingat ang mga stylist, mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng kanyang tsinelas. Isang mensahe ang ipinadala niya sa technician ng simbahan, isang batang lalaki na natulungan niya noon sa pag-aaral at nayo'y tapat na naglilingkod sa kanya. Handa na ba ang sound system? Siguraduhin mong sa gitna ng seremonya, kapag itinaas ko ang aking kamay, doon mo pakakawalan ang lahat. Ang reply ay mabilis. Handa na po, Miss Amara. Walang makakapigil sa boses mo ngayong araw. Pumasok si Rafael sa silid. Suot ang kanyang puting taksido. Mukha siyang isang perpektong Ginoo. Ang kanyang ngiti ay tila ba galing sa isang pabalat ng magasin. Lumapit siya kay Amara at hinalikan ang likod ng palad nito. Naramdaman ni Amara ang pang-ingilabot. Ang bawat haplos ni Rafael ay tila ba isang madulas na ahas na gumagapang sa kanyang balat. You look breathtaking, Amara. Sa wakas, ang lahat ng pinaghirapan natin ay magbubunga na. Bulong ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ni Amara, kundi sa brilyanteng suot nito at sa aura ng yaman na malapit na niyang maangkin. Oo, Rafael. Magbubunga na ang lahat ng pagpapanggap. Sagot ni Amara na sinundan ng isang mahinhin na tawa na tila ba isang kinakabahang bride. Nang simula na ang martsa patungo sa simbahan, ang tunog ng mga kampana ay umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ang bawat tunog ay tila ba isang mabigat na hakbang patungo sa katotohanan. Pagbaba ni Amara sa sasakyan sa harap ng simbahan, nakita niya ang dami ng tao, mga negosyante, politiko, at mga kilalang tao sa lipunan. Naroon din ang mga kamera ng mga lifestyle blogger, handang idokumento ang wedding of the year. Huminga ng malalim si Amara. Nararamdaman niya ang bigat ng recording device na nakatago sa loob ng kanyang garter, mahigpit na nakakapit sa kanyang hita. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay tila ba paglalakad sa isang hanging bridge na anumang oras ay maaring maputol. Habang bumubukas ang malaking pinto ng simbahan, ang liwanag mula sa loob ay tila ba naging isang malaking bibig na handang lumamon sa kanya. Nakita niya si Rafael na naghihintay sa dulo ng altar, kasama ang kanyang ina na nakangiti ng may pagmamalaki. Ngunit sa gitna ng karamihan, nakita ni Amara ang isang pamilyar na mukha. Isang taong hindi niya inaasahang makikita rito. Ang babae sa litrato, ang babaeng kasama ni Rafael sa Paris, ay nakatayo sa likuran, suot ang isang itim na belo at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim kay Amara. Ang musika ng kasal ay nagsimulang tumugtog, ngunit para kay Amara, ito ay tunog ng isang paparating na giyera. Ang bawat hakbang ni Amara sa mahabang pasilyo ng simbahan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang tunog ng maringan na kanta ng kasal ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng katedral. Ngunit para sa kanya, ang bawat nota ay tila isang malungkot na panaghoy. Ang mabigat na tela ng kanyang wedding gown ay tila isang pasan-pasing krus, at ang belo na nakatabing sa kanyang mukha
ay hindi simbolo ng kapurihan, kundi isang tabing na nagkukubli sa kanyang nagbabagang galit. Sa dulo ng altar, nakatayo si Rafael. Mukha itong isang anghel ng kaliwanagan sa kanyang puting kasuotan. Habang papalapit si Amara, nakita niya ang bahagyang pang-inginig ng mga labi ni Rafael. Isang perpektong pag-arte ng isang lalaking, tila labis na emosyonal sa pagdating ng kanyang mapapang-asawa. Nang sa wakas, ay makarating si Amara sa harap niya. Kinuha ni Rafael ang kanyang kamay. Naramdaman ni Amara ang init ng palad ng lalaki. Isang haplos na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa kagalakan. Ngunit, nayo'y nagdudulot lamang ng matinding pagnanais na bumunot ng kamay at tumakbo palayo. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa tabi ng tainga ni Amara, sapat upang maramdaman niya ang hininga nito at ang amoy ng mamahaling pabango na ngayoy tila amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. "You look so beautiful, Amara. Sa wakas, akin ka na talaga. Akin na ang lahat sa'yo." Bulong ni Rafael nang may kasamang malambing na tono. Hinawakan niya ang baywang ni Amara at dahan-dahang inalalayan patungo sa harap ng pare. Ang bawat haplos nito ay tila pagmamarka ng isang teritoryo. Isang pag-aangkin na walang halong pag-ibig, kundi puro interes. Sa gitna ng seremonya, sa ilalim ng mga matatamis na salita ng pare tungkol sa pag-iisa ng dalawang puso, naramdaman ni Amara ang paggalaw ng recording device sa kanyang hita. Tila ba ito ay tumitibok kasabay ng kanyang puso? Isang lihim na saksi na naghihintay ng tamang sandali upang sumabog. Tumingin siya sa gilid, sa direksyon kung nasaan ang mga bisita, at muling nahuli ng kanyang mga mata ang babaeng nakaitim. Ang babae ay hindi gumagalaw, tila isang estatwa ng kamatayan sa gitna ng selebrasyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang malamig na kilabot ang gumapang sa likuran ni Amara. May kung anong mensahe sa mga mata ng babaeng iyon. Hindi ito galit, kundi isang babala. Isang babala na tila nagsasabing, hindi lang si Amara ang biktima sa loob ng simbahang ito. "Rafael Ilustre, tinatanggap mo ba si Amara Villanueva bilang iyong legal na asawa sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan?" Ang tanong ng pare na bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Tumingin si Rafael ng diretso sa mga mata ni Amara. Ang kanyang mga mata ay nagminingming sa kagalakan. Ang kagalakan ng isang manganggaso na sa wakas ay nahuli na ang kanyang pinapang-arap na biktima. "Opo, Father. Higit pa sa buhay ko. Tinatanggap ko siya." Ang sagot nito, nang may buong katapatan na tila ba galing sa langit ang kanyang boses. Naramdaman ni Amara ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Pagkatapos ay lumingon ang pare sa kanya. Ang lahat ng tao sa simbahan ay natahimik. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng mga electric fan at ang malalalim na hininga ng mga bisitang naghihintay sa kanyang sagot. "At ikaw, Amara Villanueva, tinatanggap mo ba si Rafael Ilustre bilang iyong legal na asawa?" Bago pa man makasagot si Amara, naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ni Rafael sa kanyang kamay. Isang mahigpit na pagkakahawak na tila isang babala. Isang paalala na ang lahat ng kanyang ari-arian, ang kanyang bahay, at ang kanyang kinabukasan ay nakataya sa sandaling ito. Napatingin siya sa koro, kung nasaan ang teknisyan na kanyang kinausap. Ang teknisyan ay tumango ng bahagya. Nakahanda na ang kanyang mga daliri sa control panel. Huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang paningin ay naglakbay sa bawat sulok ng simbahan, sa kanyang nanay Rosa na nakatayo sa dulo, sa mapagmataas na mukha ni Doña Celestina at sa lalaking traidor na nasa harap niya. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa kanyang hita sa tapat ng recording device. Ngunit bago siya makapagsalita, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa likuran ng simbahan. Ang malaking pinto ay bumukas ng marahas at isang lalaking duguan at hinihingal ang pumasok,
Sumisigaw ng isang pangalang nagpabago sa timpe ng lahat ng naroon. Rafael! Huwag mong ituloy ang kasallayan kung ayaw mong mamatay! Ang bawat mata sa loob ng katedral ay napako sa lalaking nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang puting barong ay punit-punit at may mga mansa ng pulang dugo na tila ba mga sariwang sugat sa gitna ng kabanalan ng seremonya. Ang marahas na paghampas ng malaking kahoy na pinto sa pader ay lumikha ng isang alingaw-ngaw na tila ba isang babala mula sa kabilang mundo. Naramdaman ni Amara ang pang-ininig ng kamay ni Rafael. Ang lalaking kanina lang ay tila isang matatag na pader ng seguridad ay ngayoy unti-unting gumuguho ang anyo. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa noo ni Rafael at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagtingin kay Amara at sa dugo ang lalaki sa dulo ng pasilyo. Enteng? Anong ginagawa mo rito? Ang gulat na tanong ni Doña Celestina. Ang kanyang boses na dati ay puno ng otoridad ay bahagyang nanginginig sa takot, ngunit mabilis niyang naitago ito sa likod ng isang matalim na tingin. Mga security, ilabas ninyo ang baliw na ito. Sinisira niya ang sagradong okasyon. Ngunit hindi natinag ang lalaking tinawag na Enteng. Humakbang siya ng pasuray-suray sa gitna ng pasilyo, ang bawat bakas ng kanyang duguang paa sa pulang carpet ay tila ba mga selyo ng isang malagim na katotohanan. Tumiin siya kay Amara ng may halong pakiusap at galit. Miss Amara, huwag kang magpakasal sa kanya. Ang mga ilustre, sila ang pumatay sa tatay ko. Sila ang kumuha ng bukid namin. At ngayon, ikaw naman ang susunod nilang kakatayin. Ang sigaw ni Enteng. Ang kanyang boses ay basag dahil sa hapdi at pagod. Ang bulungan sa loob ng simbahan ay naging parang isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Ang mga bisitang kanina ay nakangiti ay ngayoy puno ng pagdududa at kilabot. Tumingin si Amara kay Rafael, naghahanap ng kasagutan. Ngunit ang nakita niya sa mukha ng lalaki ay hindi pantatanggol sa sarili, kundi ang mukha ng isang kriminal na nahuli sa akto. Amara, huwag kang makinig sa kanya. Baliw ang lalaking yan. Biktima siya ng droga. Security, ilabas niyo na siya. Ang pasigaw na utos ni Rafael. Ang kanyang mukha ay naging pula sa galit at hiyang nararamdaman. Lumapit ang mga security guard at marahas na hinawakan si Enteng sa magkabilang braso. Ang tunog ng pagkaladkad sa kanya palabas ay humalo sa iyak ng ilang mga batang naroon. Ngunit bago pa man siya tuluyang mailabas, sumigaw muli si Enteng, isang sigaw na tila ba bumaon sa kaluluwa ni Amara. Rafael, nasaan ang kapatid ko? Nasaan si Elena? Pinangakuan mo rin siya ng kasal bago siya nawala na parang bula. Ang pangalang Elena ay tila ba isang lason na nagpatahimik sa buong katedral. Napatingin si Amara sa babaeng nakaitim na nakatayo pa rin sa gilid. Ang babae ay dahan-dahang nag-angat ng kanyang belo at doon nakita ni Amara ang isang mukha na puno ng galit at pait. Ang mukha na tila ba salamin ng lahat ng mga babaeng sinira ng pamilya ilustre. Tumalikod si Bianca, ang kapatid ni Rafael, at hinarap ang mga bisita ng may mapagmataas na mukha. Huwag kayong maniwala sa mga drama ng mga taong grasa. Ituloy ang kasal. Father, ituloy mo na ang seremonya. Ngunit hindi gumalaw si Amara. Ang kanyang mga paa ay tila ba nabaon sa semento. Ang bawat salita ni Enteng ay tumutugma sa lahat ng mga dokumentong nakita niya at sa bawat babala ni Nanay Rosa. Naramdaman niya ang marahas na paghila ni Rafael sa kanyang braso. Pilit siyang inihaharap sa pare. Amara, sumagot ka na. Sabihin mo ng I do para matapos na ang iskandalong ito. Ang pabulong na utos ni Rafael, ang kanyang boses ay hindi na malambing, kundi puno na ng pananakot. Tumingin si Amara sa paligid. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Doña Celestina, ang mapagmataas na anyo ni Bianca, at ang panginginig ng mga kamay ni Rafael na tila ba isang galamay na gustong sumakal sa kanya. Doon niya naramdaman ang isang kakaibang lakas na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Dahan-dahan niyang kinuha ang mikropono mula sa kamay ng pare. Ang tunog ng kanyang paghinga
ay naging isang malakas at matatag na ritmo sa loob ng tahimik na simbahan. Tiningnan niya ang lahat ng tao, ang mga taong narito upang saksihan ang kanyang pagbagsak. Nagtatanong po kayo kung tinatanggap ko si Rafael Ilustre bilang aking asawa? Ang simula ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nang hinig. Ito ay kasing tatag ng isang bundok na handang harapin ang anumang bagyo. Isang matalim na titig ang ibinigay niya kay Rafael, na ngayoy tila ba gustong mawala na parang bula. Dahan-dahang inabot ni Amara ang kanyang hita at inilabas ang recording device na kanina pa naghihintay. Bago ko sagutin ang tanong na yan, nais ko munang marinig ninyo ang tunay na pangako ng Pamilya Ilustre para sa akin. Ang katahimikan sa loob ng katedral ay tila isang malapot na usok na sumasakal sa bawat humihinga. Ang lahat ng mata ay nakatitig kay Amara sa kanyang maliit na kamay na may hawak na isang itim na gadget at sa kanyang mukha na dati ay puno ng amo, ngunit ngayoy tila isang pader ng malamig na marmol. Ang sikat ng araw na tumatago sa mga stained glass na bintana ay nagbibigay ng makulay, ngunit mapanlinlang na liwanag sa gitna ng nagbabadyang unos. Sa isang iglap, tumanggo si Amara sa direksyon ng koro. Isang bahagyang paggalaw ng kanyang kamay ang naging hudyat. Hindi nagtagal. Ang bawat sulok ng simbahan ay nyanig ng isang boses na hindi kabilang sa banal na seremonya, isang boses na nanggagaling sa mga naglalakihang speaker na dapat ay para sa mga kanta ng papuri. Huwag kang tanga, Rafael. Siguraduhin mong pipirmahan ng babaeng yan ang lahat ng dokumento. Isang pirma lang niya at sa atin na ang lahat ng lupain at natitirang pera ng mga Villanueva. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw, kasing talim ng isang kutsilyong humihiwa sa dangal ng Pamilya Ilustre. Ang mga bisita ay tila sabay-sabay na napasinghap. Ang mga bulungan ay naging parang isang mabilis na agos ng tubig na bumabaha sa loob ng katedral. Alam ko nakakapagod na ngang magpanggap na excited ako sa bawat pagpili niya ng bulaklak. Just a few more days and we'll get what we want. Nang marinig ang boses ni Rafael, ang lalaking nakatayo sa tabi ni Amara ay tila ba unti-unting natutunaw sa kinatatayuan. Ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng kapurihan ay naging kulay abo. Ang bawat salita ng pagtataksil ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang pagkatao sa harap ng lahat ng taong kanyang pinagmamalaki. Patayin niyo yan! Isang malaking kasinungalingan yan! Fake news! Ang sigaw ni Doña Celestina. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit at hiyang nararamdaman. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumakalansing sa bawat marahas niyang galaw habang pilit niyang inaabot ang teknisyan. Ngunit huli na ang lahat. Tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ni Rafael. Hindi siya umiiyak. Ang bawat luha na dapat ay pumatak ay naging apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang hinigit ang puting belo mula sa kanyang ulo. Ang bawat hibla ng tela na natatanggal ay tila ba pagbaklas sa bawat galamay ng panlilinlang na nakapulupot sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Inihagis ni Amara ang belo sa paanan ni Rafael. Isang puting tela na ngayoy nadumihan na ng alikabok ng sahig ng simbahan. Ito ba ang pang-ibig na ipinangako mo sa harap ng puntod ng aking mga magulang? Ang tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Isang investment? Isang paraan para pambayad sa inyong mga utang? Akala niyo ba ay ganoon ako kadesperada sa isang pamilya para hindi ko makita ang inyong kasakiman? Amara, mahal ko, hayaan mong magpaliwanag. Ang pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa braso ni Amara. Ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. Huwag mo akong mahawakan, Rafael. Ang bawat haplos mo ay nagpapaalala sa akin kung gaano mo ako kinamumuhian sa likod ng aking likuran. Ang sagot ni Amara. Lumingon siya sa mga bisita, sa mga taong ngayon nakatingin sa mga ilustre ng may halong pandidire at panunukso.
Ang kasalang ito ay hindi pag-iisa ng dalawang puso. Ito ay isang tangkang pagnanakaw sa harap ng altar ng Diyos. Lumapit si Bianca at pilit na kinuha ang mikropono kay Amara. Wala kang ebidensya na kami yan. Sinisiraan mo lang kami dahil inggit ka sa amin. Ngunit bago pa man makasagot si Bianca, muling nagbago ang tunog sa speaker. Sa pagkakataong ito, narinig ang boses ni Doña Celestina na tumatawa habang binabanggit ang pangalan ni Elena, ang kapatid ni Enteng na nawala. Huwag kang mag-alala tungkol kay Elena, Rafael. Hindi na siya makakabalik para guluhin ang kasal niyo ni Amara. Naayos na natin siya. Ang katahimitik na sumunod ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang mukha ni Doña Celestina ay naging isang larawan ng ganap na kilabot. Ang kanyang mga labi ay nang inig, ngunit walang tunog na lumalabas. Alam niya, at alam ng lahat ng naroon, na hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang krimen na mas madilim pa sa inaasahan ng lahat. Huminga ng malalim si Amara. Naramdaman niya ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Tila ba isang malaking bato ang naalis mula sa kanyang puso? Tumingin siya sa dulo ng simbahan, kung nasaan si Nanay Rosa na ngayon nakangiti ng may pagmamalaki. Father, pasensya na po sa pag-antala sa inyong seremonya. Ang sabi ni Amara sa pare na ngayon tulala rin sa mga pangyayari. Ngunit hindi ko po kayang mangako sa harap ng Diyos, kasama ang mga taong ang dila ay puno ng lason at ang mga kamay ay puno ng dugo. Mabilis na tinalikuran ni Amara ang altar. Ang bawat hakbang niya palayo kay Rafael ay tila ba paglipad ng isang ibon mula sa isang gintong hawla. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, hinawakan ni Rafael ang kanyang gown. Ang tilang sutla ay narinig na bahagyang napunit sa tindi ng pagkakahawak ng lalaki. Amara, saan ka pupunta? Wala kang mapupuntahan. Akin ang bahay mo. Akin ang lahat sa iyo. Ang pasigaw na banta ni Rafael. Ang kanyang maskara ay tuluyan ang natanggal. Inilalabas ang tunay na halimaw. Tumigil si Amara at lumingon ng huling beses. Isang dokumento ang inilabas niya mula sa kanyang maliit na bag. Ang dokumento mula kay Attorney Arnaldo. Nagkakamali ka, Rafael. Hindi lang ang kasal na ito ang tapos na. Pati ang inyong panlilinlang sa aking mga ari-arian ay haharap sa korte. At tungkol sa bahay ko. Baka nakakalimutan nyo? Ang lupaing kinalalagyan ng mansyon ninyo ay nakapangalan pa rin sa aking ama bago nyo ito dinaya. Magkita-kita tayo sa impyerno. Sa labas ng simbahan, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang lumapit. Ang bawat tunog nito ay tila ba isang koro ng katarungang matagal nang hinahanap. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa daanan ni Amara. At isang lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba, hawak ang isang bagay na nagpakaba sa lahat. Ang bawat segundo ng katahimikan sa labas ng simbahan ay tila ba isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ng mga ilustre. Nakatayo si Amara. Ang kanyang puting gown ay dugo-dugo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi dahil sa sugat ng katawan, kundi dahil sa sugat ng isang pusong pinagtaksilan. Ang itim na sasakyang humarang sa kanyang daanan ay tila isang malaking kabaong na handang lumamon sa kanyang bagong nahanap na kalayaan. Bumaba ang lalaking nakamaskara. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng banta. Hawak niya ang isang makapal na sobre na may selyo ng isang kilalang ahensya ng gobyerno. Ang bawat hakbang niya patungo kay Rafael ay tila ba tunog ng hatol na hindi na mababawi. Ang mga tao sa paligid ay napaatras. Ang mga bulungan ay napalitan ng kaba na tila ba ang hangin ay naging kuryente sa tindi ng tensyon. Rafael Ilustre, Doña Celestina Ilustre, hindi kayo pwedeng umalis. Ang boses ng lalaki ay malalim at walang emosyon. Dahan-dahan niyang itinaas ang sobre. Kami ay mula sa Anti-Money Laundering Council. Ang lahat ng inyong account, pati na ang mga ari-ariang pilit ninyong inilipat mula sa pamilya Villanueva,
ay opisyal ng naka-freeze. Kayo ay inaanyayahang sumama para sa investigasyon tungkol sa pandaraya at ang nawawalang pondo ng Villanueva Estate. Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang pang-inginig sa kanyang tuhod. Ang lahat ng kanyang ipinaglaban, ang bawat pait na linunok niya sa loob ng 3 taon, ay tila ba unti-unting nagbubunga. Tumingin siya kay Rafael. Ang lalaking dati ay turing niya ay mundo. Ang mukha nito ay hindi na ang mukha ng isang prinsipe. Ito ay mukha ng isang talunang sugalerong na wala ng lahat sa isang iglap. Amara, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Ang pagmamakaawa ni Rafael, ang kanyang tinig ay tila isang batang nawawala sa dilim. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Amara, ngunit sa pagkakataong ito, ang kamay ni Amara ay hindi na ang malambot na kamay na laging sumusunod. Ito ay isang kamay na matigas, kasing tibay ng asero. Ang tanging pagkakamali nangyari rito, Rafael, ay ang maniwala ako na may natitira pang tao sa loob mo. Ang mahinahong sagot ni Amara. Binigyan kita ng puso ko, pero mas pinili mong bilangin ang laman ng vault ko. Ngayon, bilangin mo ang bawat taon na gugugulin mo sa loob ng rehas. Lumapit si Doña Celestina. Ang kanyang buhok na dati ay maayos na nakapusod ay ngayoy gulo-gulo na. Ang kanyang mapagmataas na anyo ay nadlaho na parang bula. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin. Kami ang nag-alaga sa'yo noong wala ka ng magulang. Utang na loob mo sa amin ang buhay mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Amara. Isang tawang puno ng pait at katarungan. Utang na loob? Binayaran ko na ang bawat sentimo niya ng aking mga luha, Doña Celestina. Ang utang na loob ay hindi lisensya para magnakaw ng buhay ng iba. Ang tanging utang na mayroon ako ngayon ay sa sarili ko. Ang utang na ibalik ang aking danggal. Sa gitna ng kaguluhan, habang inaalalayan ng mga otoridad ang mga ilustre patungo sa kanilang sasakyan, naramdaman ni Amara ang isang mahinang haplos sa kanyang likuran. Si Nanay Rosa. Ang matanda ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng luha ng kagalakan. Inabot ni Nanay Rosa ang isang maliit na panyo at pinunasan ang mansa ng make-up sa pisngi ni Amara. Tapos na anak, malaya ka na. Bulong ni Nanay Rosa. Tumungo si Amara sa kanyang sasakyan. Ngunit bago siya sumakay, muling humangin ng malakas. Ang mga talulot ng mga bulaklak sa labas ng simbahan ay tinangay ng hangin. Tila ba sumasayaw sa gitna ng trahedyang naging tagumpay? Naramdaman ni Amara ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang mabilis at takot na tibok, kundi isang regular at payapang ritmo. Ngunit habang papaalis ang sasakyan ni Amara, nakita niya sa rearview mirror ang isang anino sa di kalayuan. Ang babaeng nakaitim ay nakatayo pa rin doon, pinagmamasdan ang bawat galaw niya. Itinaas ng babae ang kanyang kamay. Tila ba, isang tahimik na pagsaludo? Bago ito tuluyang nawala sa likod ng mga puno. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Amara. Kung tapos na ang laban sa mga ilustre, ano ang lihim na dala ng babaeng yon na tila ba may mas malalim pang koneksyon sa kanyang yumaong ama? Nang makarating siya sa kanyang maliit na bahay, ang bahay na pilit nilang kinuha, hindi pumasok si Amara. Nanatili siya sa labas, nakatitig sa pintuan. Ang susi sa kanyang kamay ay tila ba naging napakabigat. Doon niya naramdaman ang pagbagsak ng lahat ng kanyang emosyon. Napaupo siya sa baetang ng hagdan at sa ilalim ng dapit hapon, ang unang tunay na iyak ng paglaya ay kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito iyak ng sakit, kundi iyak ng isang kaluluwang matagal na nabilanggo at sa wakas ay nakahanap ng daan pauwi. Ang katahimikan ng bahay na ito ang pinakamasakit na kantang narinig ko sa buong buhay ko. Pumasok si Amara sa loob ng kanyang silid. Ang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na ngayoy naputol na. Ang puting wedding gown na suot niya ay wala ng ganda.
Punit-punit ang laylayan nito at may mga mansa ng alikabok mula sa simbahan. Dahan-dahan niyang hinubad ang mabigat na tela, hinayaan itong bumagsak sa sahig na tila isang patay na balat ng ahas. Sa bawat butones na kinalas niya, naramdaman ni Amara ang pagluwag ng kurot sa kanyang dibdib. Tumayo siya sa harap ng salamin. Suot lamang ang kanyang manipis na saplot sa loob. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga mata na dati ay puno ng pag-asa para sa isang kasal, ay ngayoy puno ng pagod. Ngunit may kasamang kakaibang ningning ng katarungan. Kinuha niya ang engagement ring mula sa kanyang daliri. Ang brilyanteng iyon na dati ay simbolo ng pangako ni Rafael ay tila naging isang pirasong yelo na kailangang matunaw. Inilapag niya ito sa ibabaw ng dresser. Ang tunog ng pagtama ng ginto sa kahoy ay tila isang tuldok sa isang mahabang kabanata ng panlilinlang. Tapos na ang pagpapanggap, Amara. Bulong niya sa sarili. Wala ka nang kailangang patunayan sa kahit kanino. Isang mahinang katok ang narinig sa kanyang pintuan. Pumasok si Nanay Rosa. Dala ang isang baso ng mainit na gatas at ang lumang shawl na paborito ni Amara. Balot ng lungkot ang mukha ng matanda, ngunit may bakas ng ginhawa sa kanyang mga mata. Inilagay niya ang shawl sa balikat ni Amara, isang haplos na nagbigay ng init sa nanlalamig niyang katawan. Uminom ka muna, anak. Kailangan mong magpalakas. Hindi pa tapos ang lahat ng ito, ang malambing na sabi ni Nanay Rosa. Salamat, Nay. Pero paano si Enteng? At ang babaeng nakaitim? Tanong ni Amara habang humihigop ng gatas. Ang init nito ay tila dahan-dahang gumigising sa kanyang mga ugat na tila naging yelo sa loob ng katedral. Naupo si Nanay Rosa sa tabi niya. Si Enteng ay ligtas na. Dinala siya ni Attorney Arnaldo sa ospital para magamot ang kanyang mga sugat. Pero ang babaeng nakaitim? Amara, kailangan mong malaman ang totoo. Ang babaeng iyon, si Elena, ay hindi lang basta biktima ni Rafael. Siya ang dating sekretarya ng tatay mo. Siya ang nakakita kung paano dahan-dahang nilaso ng mga ilustre ang negosyo ng pamilya Villanueva. Napatigil si Amara. Ang bawat salita ni Nanay Rosa ay tila mga pira-pirasong puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Kaya pala ganoon ang tingin niya sa akin sa simbahan. Hindi galit, kundi babala. Oo, anak. At may iniwan siyang mensahe para sa iyo bago siya lumayo. Sinabi niya na ang susi sa lahat ng ebidensyang kailangan natin para tuluyang mabulok ang mga ilustre sa kulungan ay wala rito sa Maynila. Nandoon ito sa Cebu, sa loob ng itim na vault na binanggit ko sa iyo. Dagdag ni Nanay Rosa. Naramdaman ni Amara ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng pera. Ito ay tungkol sa paghahanap sa katotohanan sa likod ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. May hinala siyang hindi lang simpleng sakit ang ikinamatay ng kanyang ama matapos bumagsak ang negosyo nito. Kumuha si Amara ng isang maliit na bag at nagsimulang mag-impake. Ilang pirasong damit, ang litrato ng kanyang mga magulang at ang dokumentong ibinigay ni Attorney Arnaldo. Sa bawat gamit na inilalagay niya sa bag, tila ba nag-iimpake siya ng isang bagong buhay. Isang buhay na hindi na ididikta ng utang na loob o ng pangalan ng ibang tao. Pupunta ako ng Cebu bukas na bukas din, Nay. Ang determinadong sabi ni Amara. Sasama ako sa iyo, anak. Hindi kita pwedeng pabayaan sa huling hakbang na ito. Ang pangako ni Nanay Rosa. Habang naghahanda sila, muling binalot ng dapit hapon ang paligid. Ang langit sa labas ay naging kulay kahel at lila. Isang magandang tanawin na tila ba nagbibigay ng pag-asa sa kabila ng dusa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono sa sala. Ang lumang landline na bihirang tumunog simula nang mamatay ang ama ni Amara. Dahan-dahang lumapit si Amara at sinagot ang tawag. Isang boses ng lalaki, malalim at puno ng banta, ang narinig niya sa kabilang linya.
Akala mo ba ay nanalo ka na, Amara? Huwag kang maging kampante. Hawak pa rin namin ang huling piraso ng iyong nakaraan. Kung gusto mong makitang muli ang iyong nanay Rosa na ligtas, siguraduhin mong dadalhin mo ang lahat ng dokumento sa amin bago sumikat ang araw. Nabitawan ni Amara ang teleponyo. Lumingon siya sa kusina kung nasaan si Nanay Rosa kanina. Ngunit ang tanging naroon na lamang ay ang baso ng gatas na nabasag sa sahig at ang bukas na bintana kung saan pumapasok ang malamig na hangin ng gabi. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang buhay ng tanging taong nagmahal sa kanya ang nakataya. Ang bubog ng basong nabasag sa sahig ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. Tila ba mga bituin na bumagsak mula sa langit at nadurong sa lupang puno ng dusa. Nanatiling nakatayo si Amara sa gitna ng sala. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang hawak ang teleponong wala ng kibo. Ang gatas na natapon ay dahan-dahang gumagapang sa pagitan ng mga piraso ng salamin. Tila ba isang maputing luhang hindi na matuyo-tuyo. Nay Rosa? Ang tawag ni Amara. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang sipol ng hanging pumapasok mula sa bukas na bintana ng kusina. Naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na hindi nanggagaling sa labas, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng init ng pagmamahal ni Nanay Rosa, ay tila ba naging isang malaking libingan sa isang iglap. Tumakbo si Amara sa kusina. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi mahiwa ng mga bubog. Ngunit ang kanyang isipan ay naglalakbay sa bilis ng kidlat. Wala roon si Nanay Rosa. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng marahas na paghila sa kortina at ang isang piraso ng tsinelas ng matanda na naiwan sa tabi ng lababo. Naramdaman ni Amara ang pag-akyat ng galit, isang galit na mas matindi pa sa naramdaman niya sa simbahan. Ang saktan siya ay kaya niyang tiisin, ngunit ang saktan, ang tanging taong nagsilbing ina sa kanya sa gitna ng kanyang pangungulila ay isang kasalan ng hindi niya kailanman mapapatawad. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag. Alam niyang ang boses sa telpono ay hindi nagbibiro. Ang mga ilustre, kahit na nasa ilalim ng investigasyon, ay mayroon pa ring mga galamay na handang gumawa ng maruming trabaho para sa kanila. Ang kanilang kasakiman ay tila isang sakit na wala ng lunas. Isang gutom na hindi kailanman nabubusog. Hindi niyo siya makukuha. Hindi niyo na muling makukuha ang kahit ano sa akin. Bulong ni Amara habang mabilis na nililisan ang bahay. Sumakay siya sa kanyang maliit na sasakyan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Habang nagmamaneho siya sa gitna ng madilim na kalsada, ang bawat ilaw ng post na dinadaanan niya ay tila ba mga saksi sa kanyang pagmamadali. Ang kanyang isipan ay abala sa pagbuo ng plano. Hindi siya pwedeng pumunta roon ng walang dalang armas. Hindi armas na pumuputok, kundi armas ng katotohanan na dudurog sa huling pag-asa ng mga ilustre. Tinawagan niya si Attorney Aynaldo. Attorney, nakuha nila si Nanay Rosa. Kailangan ko ang kopya ng mga dokumento sa Cebu ngayon din. Alam kong hindi pa tayo nakakapunta roon, pero nasaan ang digital backup na sinasabi ni Elena? Amara, delikado ang gagawin mo. Hayaan mong ang pulis ang gumawa nito. Ang babala ng abogado sa kabilang linya. Wala na tayong oras, attorney. Ang buhay ni Nanay Rosa ang nakataya. Ipadala mo sa akin ang link ng cloud storage na ibinigay ni Elena. Ako na ang bahala sa iba. Ang matigas na sagot ni Amara. Habang hinihintay ang mensahe, narating ni Amara ang abandonadong bodega sa tabi ng pantalan. Ang lugar na sinabi ng boses sa telepono. Ang amoy ng dagat at kalawang ay humahalo sa lamig ng gabi. Nakita niya ang isang itim na van na nakaparada sa dilim. Ang mga headlight nito ay nakapatay tila ba isang halimaw na naghihintay sa kanyang biktima. Bumaba si Amara sa sasakyan. Hawak ang kanyang tablet kung saan nakabukas ang mga dokumentong nagpapatunay sa lahat ng krimen ng mga ilustre. Mula sa pagmamanipula ng stock market
hanggang sa sabuatan sa pagpatay sa negosyo ng kanyang ama. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng graba ay lumilikha ng tunog na tila ba isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali. Mula sa dilim, lumitaw si Rafael. Wala na ang kanyang tuksido. Suot niya ang isang simpleng jacket, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Hawak niya ang isang baril, ngunit ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa likod niya, nakita ni Amara si Nanay Rosa. Nakatali ang mga kamay at may busal sa bibig. Ngunit ang mga mata ng matanda ay nagsasabing, "Tumakbo ka, Amara. Ibigay mo sa akin ang tablet, Amara. Ibigay mo ang lahat ng ebidensya at pakakawalan ko ang matandang ito." Ang sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Tumigil si Amara sa distansyang ligtas. Tinitigan niya si Rafael ng may halong habag at pandidire. "Akala mo ba ay maliligtas ka ng mga papel na ito, Rafael? Ang lahat ng dokumentong ito ay naka-upload na sa server ng pulisya. Kapag may nangyaring masama sa akin o kay Nanay Rosa, otomatikong lalabas ang lahat ng ito sa bawat news agency sa bansa." Natigilan si Rafael. Ang kanyang mukha ay naging larawan ng ganap na kawalan ng pag-asa. "Nagsisinungaling ka. Akin ang lahat. Dapat ay akin ang lahat ng yaman niyo." Dahan-dahang lumapit si Amara. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng kapangyarihan. "Wala ka ng pag-aari, Rafael. Maging ang iyong dangal ay naibenta mo na. Pakakawalan mo si Nanay Rosa o sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng buhay mo sa kulungan ay magiging isang impyerno." Sa gitna ng tensyon, isang tunog ng paparating na mga sasakyan ng pulis ang narinig mula sa malayo. Ang mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang tumama sa mga pader ng bodega. Nawala ng kontrol si Rafael. Itinaas niya ang baril at itinutok ito kay Amara. Ang kanyang daliri ay nagsimulang humigpit sa gatilyo. "Kung hindi ka magiging akin, wala ring makikinabang sa iyo." Isang putok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng gabi. Tila isang madilim na hininga na nagmula sa kailaliman ng impyerno. Hindi tumama ang bala sa dibdib ni Amara. Sa huling sandali, ang nanginginig na kamay ni Rafael ay bumigay at ang bala ay dumaan lamang sa gilid ng balikat ni Amara, tumama sa tumpok ng mga kalawanging lata sa likuran na lumikha ng isang matinis na tunog ng pagtama ng asero. Naramdaman ni Amara ang init ng bala na dumaan malapit sa kanyang balat. Isang haplos ng kamatayan na nagpapatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang nakatingin kay Rafael na ngayoy dahan-dahang lumulubog sa kanyang sariling takot. Kasabay nito, ang paligid ay binalot ng nakakasilaw na liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis. "Ibaba mo ang baril, Rafael Ilustre! Napapalibutan ka na!" Ang sigaw ng isang opisyal na bumasag sa tensyon. Tila isang basang sisiw si Rafael habang dahan-dahang binitawan ang baril sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng sandata ay tila ba ang huling hininga ng kanyang kapangyarihan. Mabilis siyang dinapa ng mga pulis. Ang kanyang muka ay idiniin sa magaspang na graba ng bodega. Sa kabila ng kanyang pagkakaaresto, naririnig pa rin ni Amara ang mahihina nitong hikbi. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa galit na hindi niya nakuha ang yaman na inaasam. Mabilis na tumakbo si Amara patungo kay Nanay Rosa. Gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, kinalas niya ang mga tali na nakapulupot sa matanda. Nang matanggal ang busal sa bibig ni Nanay Rosa, ang unang ginawa ng matanda ay yakapin si Amara ng napakahigpit. Doon, sa gitna ng mga asul at pulang ilaw ng pulisya, ang dalawang babaeng pinagtaksilan ng tadhana ay nag-iyakan sa bisig ng isa't isa. "Salamat sa Diyos, anak. Salamat sa Diyos at ligtas ka." Ang basag na tinig ni Nanay Rosa. Huminga ng malalim si Amara. Nilalasap ang amoy ng dagat na ngayoy tila ba masariwa kaysa dati. Lumingon siya ng huling beses kay Rafael
habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis. Ang lalaking dati ay turing niyang langit na isa na lamang mansa sa kanyang nakaraan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa kulungan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng sariling kaluluwa mula sa mga kamay ng mapanlinlang. Paglipas ng ilang araw, matapos ang lahat ng mga pahayag sa pulisya at ang pansamantalang pagpapakalma ng sitwasyon, natagpuan ni Amara ang kanyang sarili sa loob ng isang eroplano patungo sa Cebu. Kasama niya si Nanay Rosa at sa kanyang kandungan ay nakapatong ang itim na folder na naglalaman ng lahat ng ebidensyang kailangan niya. Ang pagdating nila sa Cebu ay tila ba isang pagbabalik sa kanyang pinagmulan. Ang hanging dagat ng Mactan ay tila isang pamilyar na awit na sumalubong sa kanya. Dumiretso sila sa lumang opisina ng kanyang ama, isang gusaling gawa sa matigas na kahoy at semento na ngayon ibinalot na ng mga baging at alikabok. Ang amoy ng lumang papel at kahoy ay nagpabalik ng napakaraming alaala ng kanyang pangkabata. Dito, Amara, sa likod ng painting ng lola mo, turo ni Nanay Rosa. Dahan-dahang inalis ni Amara ang painting na isang babaeng may hawak na abaniko. Sa likod nito ay nakatago ang isang itim na vault, kasing itim ng mga lihim na itinago nito sa loob ng maraming taon. Gamit ang kombinasyong ibinigay sa kanya ni Elena sa pamamagitan ni Attorney Arnaldo, dahan-dahang pinihit ni Amara ang dial. Ang bawat tunog ng pag-ikot ng dial ay tila ba isang tibok ng puso na bumibilis. Nang marinig ang mahinang pag-click ng lock, dahan-dahang binuksan ni Amara ang pinto ng vault. Sa loob, nakita niya ang mga bundle ng mga lumang dokumento, ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay isang maliit na voice recorder at isang sulat na may pangalan niya. Binuksan ni Amara ang recorder. Ang boses na narinig niya ay boses ng kanyang ama. Pagod, nanghihina, ngunit puno ng pagmamahal. Amara, kung naririnig mo ito, malamang ay wala na ako. Huwag kang magalit sa mga ilustre, kundi mag-ingat ka. Hindi sila ang nagpabagsak sa akin, anak. Sila ang ginamit ng isang taong mas malaki ang galit sa ating pamilya. Hanapin mo ang taong may tatak ng ahas sa kanyang kanang kamay. Siya ang tunay na mastermind. Napatigil ang mundo ni Amara. Tumingin siya kay Nanay Rosa na ngayoy tila ba may itinatago ring takot sa kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng opisina, narinig nila ang marahang pagbukas ng pinto sa ibaba. Isang yabag ng sapatos na hindi pamilyar ang dahan-dahang umaakyat sa hagdan. Sino ang taong may tatak ng ahas? At bakit tila ba ang bawat sagot na mahanap ni Amara ay nagdadala sa kanya sa isang mas malalim pang hukay ng panganib? Hawak ang sulat ng kanyang ama, hinarap ni Amara ang pinto. Ang kanyang puso ay handa na sa anumang katotohanang papasok. Ang bawat yabag sa lumang hagdanan ng opisina ay tila isang mabigat na palakol na tumatama sa katahimikan ng silid. Hawak ni Amara ang recorder ng kanyang ama. Ang malamig na asero nito ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. Sa tabi niya, si Nanay Rosa ay nakahawak sa kanyang braso. Ang pang-inginig ng matanda ay damang-dama niya. Ngunit ang mga mata ni Amara ay nanatiling nakatitig sa pintuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto, lumilikha ng isang mahaba at tila nagrereklamong tunog ng tuyong kahoy. Pumasok ang isang lalaki. Hindi siya nakamaskara. Suot niya ang isang mamahaling puting linen na polo, maayos ang pagkakaahit, at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapayapang awtoridad na dati ay nagbibigay kay Amara ng kumpiyansa. Ninong Miguel? Ang mahinang sambit ni Amara. Si Don Miguel, ang pinakamatalik na kaibigan ng kanyang ama at ang taong tumunong sa kanya sa mga legal na usapin matapos maulila, ay nakatayo sa harap niya. Ngumiti ang matanda, isang niting dati ay itinuturing ni Amara na mapagkalinga, ngunit nayutila isang maskara ng isang predator. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang kanang kamay upang ayusin ang kanyang salamin, at doon, sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo, ay nagniningning ang isang itim na tattoo,
isang ahas na nakapulupot, tila handang manuklaw. Amara, anak, hindi ko inaasahan na makakarating ka rito ng ganito kabilis. Ang boses ni Miguel ay malambing, ngunit may halong talim ng banta. Sana ay iniwan mo na lang ang vault na yan sa katahimikan. Minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kamatayan. Bakit, Ninong? Bakit kailangan ninyong sirain ang tatay ko? Kayo ang itinuring niyang kapatid! Ang sigaw ni Amara. Ang bawat salita ay punong-puno ng pait. Humakbang ng dahan-dahan si Miguel sa loob ng silid. Ang bawat kilos niya ay tila isang kalkuladong hakbang sa isang laro ng chess. Dahil ang tatay mo, Amara, ay masyadong mabait. Ang kabaitan sa mundo ng negosyo ay isang kahinaan. Ginamit ko ang mga ilustre dahil uhaw sila sa yaman. Ngunit ako ang utak sa likod ng lahat. Ang bawat utang, ang bawat maling investment, ako ang nagplano niyon. At ngayon, ang huling ebidensyang hawak mo ay kailangang maglaho. Naramdaman ni Amara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ngunit sa halip na umatras, humakbang siya pasulong. Nagkakamali kayo, Ninong. Akala niyo ba ay pupunta ako rito nang walang kasiguraduhan? Ang boses ni Papa sa recorder na ito ay live na napapakinggan ni Attorney Arnaldo at ng mga autoridad sa labas. Hindi na ito lihim. Biglang nagbago ang mukha ni Miguel. Ang kanyang kalmado at mapayapang anyo ay napalitan ng isang madilim na galip. Akmang susugod siya upang hablutin ang recorder. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng mabilis na pag-akyat ng mga tao sa hagdanan ay umalingaw-ngaw. Ang pinto ay muling bumukas ng marahas at sa pagkakataong ito, ang mga pulis ng Cebu ang pumasok kasama si Attorney Arnaldo. Miguel Salvador, sumama ka sa amin ng mapayapa. Ang utos ng mga pulis. Nabitawan ni Miguel ang kanyang pag-asa. Ang lalaking dati ay tinitingala sa lipunan ay dahan-dahang pinusasan sa harap ni Amara. Sa huling pagkakataon, tumingin si Amara sa tatak ng ahas sa kamay nito. Ang ahas ay maaring manuklaw, Ninong. Pero sa huli, ang sarili niyang lason ang papatay sa kanya. Matapos mailabas si Miguel, ang silid ay binalot ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na hindi na nakakatakot, kundi puno ng pagtanggap. Nilapitan ni Amara ang bintana ng opisina na nakaharap sa dagat ng Cebu. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa malalawak na alon. Nay Rosa, tapos na po. Wala na silang makukuha sa atin. Bulong ni Amara habang nakasandal sa balikat ng matanda. Opo anak, malaya na ang kaluluwa ng iyong ama. At malaya ka na ring mabuhay para sa sarili mo. Ang sagot ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Kinuha ni Amara ang sulat ng kanyang ama mula sa vault at binasa ang huling bahagi nito na hindi niya natapos kanina. Amara, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang mahanap mo ang kapayapaan sa iyong puso sa kabila ng lahat ng dusa. Mahalin mo ang iyong sarili dahil ikaw ang pinakamahalagang pamana na naiwan ko. Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Amara. Ang bigat na dinala niya sa loob ng 3 taon, ang sakit ng pagtataksil sa simbahan at ang takot sa mga lihim ng nakaraan ay tila ba tinangay lahat ng hanging dagat. Tumingin siya sa malayo, kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Doon, nakita niya ang isang bagong bukas, isang bukas na hindi na nakatali sa utang na loob, kundi sa isang wagas na pagmamahal sa sarili at sa katotohanan. Sa huling pagkakataon, hinawakan ni Amara ang recording device at dahan-dahang pinindot ang delete. Ang bawat salita ng sakit ay naglaho, iniwan lamang ang mga alaala ng pag-ibig na kailanman ay hindi mananakaw ng sinuman. Ang dagat ng Cebu ay tila isang malawak na salamin na naglalarawan ng kapayapaan ng langit. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang
ay may dalang mahinang tunog ng pag-asa, isang ritmo na tila ba dahan-dahang nagbubura sa bawat bakas ng pighati sa buhanginan. Isang taon na ang lumipas mula nang maganap ang kaguluhan sa simbahan ng Maynila, ngunit para kay Amara, ang bawat araw mula noon ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na siya na mismo ang nagsusulat. Nakatayo si Amara sa dalampasigan. Ang kanyang buhok ay malayang tinatangay ng hanging dagat. Wala na ang mabigat na belo at ang mapanlinlang na brilyante sa kanyang daliri. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na gawa sa koton, kasing dalisay ng kanyang mga bagong pangarap. Sa kanyang tabi, si Nanay Rosa ay masayang pinapanood ang mga bata na naglalaro sa di kalayuan, mga anak ng mga kababaihang ngayon na nanatili sa Amara's Haven, ang sentrong itinayo niya para sa mga biktima ng panlilinlang at pang-aabuso. Ang balita tungkol sa mga ilustre ay madalang na niyang marinig, ngunit alam ng buong bansa ang kanilang kinahinatnan. Si Rafael at si Doña Celestina ay nananatili sa loob ng malamig na rehas, binibilang ang mga araw ng kanilang sentensya habang ang kanilang mansyon ay dahan-dahan ng kinakain ng anay at limot. Si Don Miguel naman ay nahaharap sa habang buhay na pagkabilanggo dahil sa mga ebidensyang nagmula mismo sa vault ng ama ni Amara. Ang kanilang kasakiman, na dati ay tila isang matayog na tore, ay naging isang tumpok na lamang ng abo sa harap ng katarungan. Amara, anak, oras na para sa hapunan. Ang malambing na tawag ni Nanay Rosa. Susunod na po ako, Nay. Ang sagot ni Amara, nang may kasamang matamis na ngiti. Tumingin muli si Amara sa malawak na karagatan. Maraming nagtatanong sa kanya kung napatawad na ba niya ang mga ilustre. Ang sagot niya ay laging pareho. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa kanilang ginawa, kundi ang pagpili na wag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok, at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na lakas. Naisip niya ang bawat babaeng lumalapit sa kanyang sentro. Ang kanilang mga kwento ng utang na loob na naging ginto at mga pangakong naging lason. Ang tanghing aral na ibinibigay niya sa kanila ay ito. Ang tunay na utang na loob ay dapat ibigay sa sarili. Ang utang na mahalin, protektahan at pahalagahan ang sariling dangal bago ang kahit kanino. Inilabas ni Amara mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay, ang huling susi ng mansyon ng mga ilustre na naiwan sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, ang susing ito ay tila isang simbolo ng kanyang pagkatalo. Ngunit na yon, tinitigan niya ito ng walang anumang pait. Dahan-dahan niyang inihagis ang susi sa malalim na bahagi ng dagat. Ang tunog ng paglubog nito sa tubig ay tila huling tuldok sa isang masakit na alaala. Wala nang natitirang tanong. Wala nang natitirang takot. Ang katahimikan sa kanyang puso ay hindi na ang katahimikan ng isang libingan, kundi ang katahimikan ng isang payapang umaga matapos ang isang napakahabang bagyo. Naglakad si Amara pabalik sa Haven, kung saan ang mga ilaw ay nagsisimula ng magmingning sa dapit hapon. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng basang buhangin ay matatag at puno ng layunin. Nawalan siya ng isang kasal, ngunit natagpuan niya ang isang kaharian. Isang kaharian kung saan siya ang reyna at ang katotohanan ang kanyang korona. Ang buhay ay maikli, ngunit ang dangal ay panghabang buhay. At sa ilalim ng mga bituin ng Cebu, sa wakas, si Amara Villanueva ay tunay na nakauwi na sa kanyang sariling piling.